prophetic light. We the bride are framed together, a holy temple for the Lord, preparing for the rapture, standing on his shore word. Meron pa ba mga kapatid na nais magpatotoo? Magpasalamat, mag-awit sa ating mga Panginoon. Kung wala naman ang mga kapatid, ay ako na binabalik sa ating managing pastor, yung pagkataon, at ang politiko. Amen. Salamat po sa biyaya ng Panginoon mga kapatid at yung tuloy-tuloy po yung pagpapala ng Panginoon sa atin. Amen. Praise God. Hindi ko alam po nasan ni Brad sa no? Sa GC. Yung tawag dito. Yung natayo na yung poste. Praise God, natayo na yung poste ni Brad Ryan. At may babayaran po tayo sa kanya mamaya. Praise God. At natayo niya na yung poste. Susunod ay hindi ko alam po ng tawag doon. Parang sa ganun-ganun na. Dito sa pabubong na. So mamaya po ay natin i-recompute ulit natin yung mga kailangan para makapaghanda si Brother Ryan. So hopefully next week po ay magtuloy-tuloy yung pero may mas importante silang inasikaso kaya medyo na-delay. Praise God, yung yung construction, kasi hinabol natin na matayuan siya para po pagdating nung tagulan ay maayos na po, Yung topic natin nakaraan sana, di ba, Praise. Yung topic sana natin, a man running from the presence of God, gusto ko lang talakayin ulit ito. Itong 1 in a million. Praise God.
Siguro awit tayo ng awitin natin na Only Believe. At pwede ba tayong tumayo saglit mga kapatid? Babasa lang tayo ng talata. Awitin natin na Only Believe. Only believe, only believe, things are possible, only believe, only believe. Only believe, things are possible. Only believe. Amen. Basahin natin sa Matthew chapter 22 verse 14. Sabi po dito, for many are called but few are chosen. Sabi niya sa Tagalog, sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. No? Itong pagkatawag na ito, itong pagkapili na to ay hindi pagpili ng tao, kundi ito'y pagpili ng Diyos. No? So maraming tinawag ang Diyos, pero kukunti lang ang pinili. Sa pang talata sa Matthew 7 verse 13 to 14. Sabi niya dito, enter ye at the strait gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. So 14, because strait is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Ito namang talata na to mga kapatid, bagamat ang Diyos po ay pumili, hindi niya tayo ginawang robot para pilitin na piliin siya. Itong talata naman na to ay tumutukoy sa pagpili ng tao. No? So bago pa itatagan sa libutan, alam na ng Diyos kung sino yung pipili sa Kanya, at alam na ng Diyos kung sino yung papasok sa narrow gate at papasok doon sa, sabi nga, maluwag na pintuan. Praise God. Tayo muna yung manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong salita, Panginoon. Salamat sa mga pagpapala mo. Ikaw po ang mataas ngayong umaga, Panginoon. Ang iyong lingkod ay tago mo sa likuran, Panginoon. Malaya kang kumilos, Panginoon, freely sa umagang ito, Panginoon. At Lord, ay sinusuko namin lahat ng aming nabasa, Panginoon. Ay nawa ay ikaw magpaalala, Panginoon, ikaw ang mag-reveal, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Jesus, purihin ka sa walang hanggan. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Mako po tayo mga kapatid. Pwede siguro natin itong patay. Para makasave tayo ng gas. Sabi po dito sa binasa natin, for many are called, but few are chosen. No? So alam natin, ang Diyos po, bago pa itatagan sa libutan, alam niya na kung sino yung pipili sa Kanya. Alam niya na kung sino yung maninindigan sa Kanya. Alam niya na rin kung sino yung tatanggi sa Kanya. Praise God. Sis, pwede pakilayo yung nag-echo. Layo na lang natin dyan sa may gitna na lang. Yeah. Praise the Lord. No? So alam na ng Diyos kung sino yung pipili sa Kanya. At ang pagpili ng Diyos ay nakabase din mga kapatid doon sa tinatawag nating foreknowledge. Yung foreknowledge ng Diyos mga kapatid dahil alam na ng Diyos yung simula at wakas. No? So itong ang tatalakayin natin ay 1 in a million. No? Pinangaral to ni Brother Branham. At tingnan muna natin yung title. Tandaan natin mga kapatid, si Brother Branham, Amerikano yan. Ang major na language nila talaga ay English.
So, tanda natin, yung Biblia, yan ay naisulat sa figures of speech, no? Parable, yung mga simile, yung mga idioms, no? At mga simbolo. Ang mensahe po ay ganun din, no? Katulad yung salitang 1 in a million, yung title niya, mga kapatid, ang 1 in a million, pagdating po sa, titignan natin sa pamagitan ng mathematics. Pag sinabing 1 in a million, i-divide mo yung 1 sa 1 million. Yan ay magiging, sabi nga, 0.0001. Ang labas ay 1 sa 1 million, literal. No? Kaya pagka dinala natin, or 1%, hindi nga 1% yan eh, 0.1%. No? Pero pag dinala natin sa English literature, mga kapatid, ang 1 in a million ay isang idiom. Katulad ng salitang break a leg. Diba? Pag pinakinggan mo yung break a leg, pag niliteral mo yon, anong gagawin mo? Babalian mo ng paa. Pero pag sinabi mong break a leg, ito ay idioms, nang ibig sabihin ay you are wishing good luck o galingan mo. Praise God sa performance mo. No? Pag sinabing 1 in a million, isa lang ibig sabihin niyan, extremely rare. Bibihira. Diba? Highly unusual. Exceptional, almost impossible. So yan yung ibig sabihin ng 1 in a million. Hindi natin pwedeng iliteral, di ba? Praise God. Pero sa mga pangungusap niya, mamaya makita natin in symbol, na bibihira nga, di ba? Madaming tinawag, pero bibihira ka makakita ng mga pinili. Praise God. Sabi niya, it is often used to describe something or someone that is remarkable, extraordinary, or unique. Kaya dun pa lang sa title, kailangan maintindihan natin anong ibig niya sabihin, bakit niya ginamit yun. Kasi pagka ang title pa lang, yung ibig niyang sabihin ay hindi natin na-drive, mga kapatid, ang iisipin natin, sa loob ng 1 milyon, meron lang isang maliligtas. Ilang milyon ba yung Pilipinas? Diba? Sabihin natin ang Pilipinas ay 500 million, ito lang 100 million ba? 100 million. So sa 1 milyon, isa lang. Ito 100 lang maliligtas sa Pilipinas. Diba? So hindi natin po pwedeng gawing ganun, kundi kailangan makita natin yung ibig niya sabihin. No? So 1 in a million. Ngayon, dito sa isang quotation, the supernatural, no? Tingnan natin. Pagtisan nyo, medyo maliit yung mga letter. No? Sabi niya dito, nagbabayahe siya nito. Sabi niya, tanda natin ang sige, tingnan muna natin. Basahin ko muna. I noticed one day while we were in a little British jeep riding around, there was a shepherd had a whole lot of animals. So pag sinabing shepherd, mga kapatid, ang pagkaisip natin, puro tupa. Diba? Kasi shepherd eh. Pero tanda natin dito, sa experience ni Brother Branham, ay merong siyang nakita na isang pastol na may maraming hayop. Diba? Up on the hill there, and he was feeding them. Malulubat na ata eh. Hindi na charge ito eh. Oh? So makita natin, mga kapatid, hindi lahat ay tupa. Diba? Praise God. Kundi may mga nasa loob o nasa pangangalaga ng isang pastol na hindi tupa. Praise God. No? Tingnan natin pa. They were leading them and taking them places. And in there he had sheep. In there he had goats. In there he had mules. So iba-iba yan. Had camels, everything. So pag sinabing pastulan, hindi yan puro tupa. Kasi pag sinabing pastulan, puro yan mga hayop. Diba? Puro mga, nag-aalaga ka ng maraming hayop. Praise God. No? Kasi noon, ang pagkaunawa natin, pag sinabi mong pastol, automatic, puro tupa. Pero hindi ganon yung sinasabi ng mensahe. No? So sabi niya, he was feeding them all. At yung pastol na yon, pinapakain niya lahat yan.
Di ba? Hindi lang tupa yung kumakain doon sa pagkain na dala-dala ng pastol. O sa, di ba? Kasi ang ginagawa lang ng pastol yan, mga kapatid, dadalin lang sila sa mainam na pastulan. Di ba? Kung sa atin pa, dadalin siya sa kung saan may maraming damo, mga kapatid. At doon, pagdala ng pastol, kakain yung mga hayop na nandoon. Praise God. So, hindi, makita natin, mga kapatid, hindi lahat ng may dala ng Biblia ay tupa. Hindi lahat ng kumakain ng Biblia ng salita ng Diyos, praise God, ay tupa. Diba? Praise God. Sabi niya pa, they was all grazing. And the shepherd was watching them. No? So, tingnan pa natin. Sabi niya, a shepherd had a whole lot of animals up on the hill there and he was feeding them. Ito yung quotation, no? Nilalagay lang natin, ninonote na natin, no? So, yan yung halimbawa ng pastol. Ba, merong kambing, merong mules, sabi nga, merong tupa. No? Merong tupa, merong kambing, merong mules, at merong camels. Everything, no? So makita natin, sabi niya, I said, a shepherd here means many a thing of. No? Said, a shepherd is a grazer. Ba? Ang shepherd po, ibig sabihin lang yan ay grazer. Tingnan natin, ano ibig sabihin ng grazer? Diba, nagpapakain, no? A person who grazes cattle. Pag sinabi mong cattle kasi, mga kapatid, sa Biblia, diba, doon sa Genesis, lahat ng merong, tingnan natin, ito na lang, diba? Cattle refers to domesticated mammals, large hood, herbivores, mammals, especially cows, bulls, oxen, calves. So, yan yung sinasabing cattle. Praise God. Sabi nga, livestock cattle are often raised on farm or ranches for beef, yung kanyang karne, di ba? Milk, dairy products, hides, yung kanyang balat, praise God, leather, at sabi nga, labor or draft animals, no? Kaya pag sinabi po natin cattle, maraming hayop yan, hindi lang tupa. Praise God, no? So, tingnan natin. But said, you know, the strange thing it is, Mr. Branham, he said, when nighttime comes, sabi niya, oo, marami yan. Sabi ni Brother Branham, magulat siya kasi, ang pagkaintindi niya, pag sinabing shepherd, isa lang, tupa lang. Sabi niya dito, yung shepherd para sa inyo dito, maraming alaga, many a thing, no? Sabi niya, pero sabi nga nung pastol na yon, sabi niya, alam mo, sabi niya, Mr. Branham, ito yung kakaiba. Sabi niya, he said, when nighttime comes, you watch, said, all those sheep go right straight to the shepherd. Pagdating ng dilim, ang mga tupa, pupunta lagi yan sa shepherd. Diba? Ano daw? Praise God, yung mga tupa na yan. Sabi niya, and said, the mules will stay out in the pasture. So may papasukan itong mga tupa, pero yung lahat ng hayop na hindi tupa, nasa labas lang sila. Diba? And said, the camels will stay out in the pasture. And said, the goats will stay out in the pasture. Nandun lang sila sa labas. But said, the sheep all come straight to the shepherd when it comes nighttime. Oh, so tanda natin, yan yung pagkakaiba. Oo, marami, kaya nga makita natin, mga kapatid. Kaya doon din sa gospel net, di ba, yung sa lambat. Sa pangangaral mo ng salita ng Diyos, hindi lahat ay isda. May mga alimango, sabi natin ganyan, may mga kamandag na ahas, may mga pugita, di ba? At kung ano pa, pero ang kukunin mo lang doon ay yung isda, no? So tingnan pa natin. Kaya yung mga sheep, papasok yan sa sheepfold. Oh, meron niyang pupuntahan, praise God. Pero yung mga ibang hayop, nasa labas lang yan, praise God. Oh, tingnan pa natin. Sabi niya, no? Parehong quotation to sa supernatural. Sabi niya, why? He said, because the sheep are put up at night and keep safe. I said, Mister, don't talk like that. You'll make me start shouting right here in the middle of the road. See, night time's coming. Many are grazing on the same thing. Marami ang nanginginain, di ba? Sa parehong bagay. But only the sheep will he recognize. See what I mean? Just the sheep. Handa natin ito, mga kapatid. Marami, di ba? Sa buong mundo, maraming naniniwala sa mensahe.
Di ba? Maraming nagsasabi na nasa mensahe. Di ba? Nakakilala na tayo ng mga ganyan, di ba? Parehong mensahe, parehong pamphlet yung hawak, parehong mensahe yung pinapangaral, parehong mensahe yung kinakain, parehong salita ng Diyos yung kinakain. Di ba? Sabi niya, but only the sheep will he recognize. Pero ang makikilala niya ay yung tupa lang. Just the sheep. Di ba? The born again, many are called, few are chosen. At yung sheep lang ang mayroong, sabi nga, ang sheep lang ang maboborn again. No? Kaya nga makita natin mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos ang mag-quicken sa salita ng Diyos na nadidinig natin. Malibang ang salita ng Diyos ay makwiken kahit gaano pa kagaling yung nangangaral sa pulpito, malibang ang salita ng Diyos ay makwiken ng kanyang espiritu, ay hindi natin maintindihan. Hindi magmamanifest ito sa buhay natin. Marahil nababasa natin, naintindihan natin, pero intellectual yung pagkaintindi natin. No? At sabi nga mga kapatid, yung tupa lang ang mayroong kakayahan na magkaroon ng born again life. No, kaya nga sabi ko mga kapatid, hindi ito isang bagay na pinagsusumikapan mo. Kundi isang bagay ito na inilagay sa iyo ng Diyos. Merong isang bagay na nilagay ang Diyos sa iyo mga kapatid na nagagawa mong maintindihan ng salita ng Diyos, na nagagawa mong ang salita ng Diyos ay magmanifest sa buhay mo. Diba? Pero kung ikaw ay hindi, diba? Hindi ka tupa, sabi nga ng Biblia, may sheep ng may voice. Ba? Alam ng tupa ang boses ng pastol niya. Sino yung pastol niya? Ang Diyos. Ang ating Panginoong Hesus mismo. Diba? Siya yung dakilang pastol. Siya yung mabuting pastol. Tingnan pa natin, no? Sabi niya dito, the day is far spent and you're going to gather the sheep. No? So, darating ang panahon, mga kapatid, kaya hindi natin problema yung pag-gather ng sheep. Problema ng Diyos yan eh. Diba? Kaya nga sabi nga, paano natin i-gather yung sheep and separate them? O, paano mo i-gather yung sheep at paano mo sila maihiwalay doon sa pagkaraming mga hayop sa pamagitan ng pangaral ng purong salita ng Diyos? No, ang salita ng Diyos, ito ang magagather sa sheep at ito rin ang maghihiwalay sa sheep sa the rest ng mga grupo ng animals. Praise God. Kaya makita natin, hindi tayo narito dahil sa kung sino tayo o dahil sa kung sino yung pastor na nandito, kundi dahil meron tayong common ground. Ano yun? Yung mensahe na tinanggap natin. Diba? Galing tayo sa iba't ibang lugar, galing tayo sa iba't ibang denominasyon. At hiniwalay tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mensahe. Praise God. Kaya makita natin, from the mules, isa-separate niya yan, from the mules, from the camels, from the goat, and from the other animals that eat in the same pasture. So imagine, eat in the same pasture. No? Kaya nga makita natin minsan may mga taong darating, praise God, makakasama natin, tapos darating ang panahon, aalis din. Diba? Bakit? They are eating in the same pasture. But hindi sila tupa. Dahil kung tupa sila, mananatili sila sa salita ng Diyos. Praise God. Diba? Praise God. Kaya makita natin, sa loob ng isang kongregasyon, hindi lahat tupa. Diba? At tanda natin, tupa lang ang mananatili. Kaya kung nananatili tayo hanggang ngayon, salamat sa Diyos, tupa tayo. Diba? Praise God. Kasi yung mga hindi tupa, yung mules, camels, and goat, diba? Praise God. Ano yan? Hindi yan mananatili. Aalis yan. Praise God, no? Ay sabi niya, from the same word, from the same Bible, out the same book. Yan, pare-pareho yan. Parehong Bible, out the same building called church. So imagine. Diba? Kaya makita natin, hindi lahat tupa sa isang kongregasyon. Kaya mayroong mga kambing, di ba? Susuwagin ka. Di ba? Praise God. Nung una, magkaibigan kayo. Nung sinaway mo, umalis. Tapos kung ano na sinasabi sa'yo. Di ba? Praise God. No, ano yan? Hindi tupa yun. Di ba? Praise God. At tanda natin, sabi niya, from the same word, from the same Bible, out the same book. Praise God. Kaya pare-pareho yan. Praise God. Out the same building called church. Praise God. Oh. Kaya sa isang kongregasyon, hindi. Diba? Nandyan yung sheep, nandyan yung mules, nandyan yung camels, nandyan yung goats. Diba? Praise God. Kaya kailan niya maghihiwalay, diba? Pagka rin nila yung purong salita ng Diyos. Kaya may mga tao, pag sinaway mo,
aalis na. Diba? Magagalit sa iyo, di ba? Praise God. Pagka nagbigay ka ng medyo matigas na pananalita, di ba? Aalis na. Praise God. At tingnan natin, but just the sheep will you call. Kaya yung pangangaral ng salita ng Diyos, yan ay pagtawag sa mga tupa. Diba? Praise God. Many are called, few are chosen. Thou hast said so. Not all that said unto me, Lord, Lord, will enter in, but the one that doeth the will of my Father. So, hindi lahat ng tumatawag na Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng Diyos, kundi yung gumagawa lamang ng kalooban ng Ama. Ano yung kalooban ng Ama? Diba? Praise God. Yan yung kanyang purong salita sa ating panahon. Diba? And the Lord, they have did the will of the Father tonight by accepting the Lord Jesus as personal Savior, and we thank you for them. No? Tingnan pa natin. Sabi dito, Galatians 1 tell us that we were predestinated to the adoption of sons by Jesus Christ, predestinated of God. Though many are called, but few are chosen. The chosen was choose at the beginning. Now, but we were predestinated to the adoption of the children of God by Jesus Christ. So, tanda natin, ang pagkapili natin ay from the beginning. Before the foundation of the world, mga kapatid, may mga pinili na ang Diyos. At nung pinili ka ng Diyos, mga kapatid, anong naging basihan niya? Yung foreknowledge niya. Nakita niya kasi, mamimit mo yung mensahe, at nakita niyang maninindigan ka sa mensahe. Diba? Praise God, kahit mag-isa ka na lang, praise God. Kahit na yung pamilya mo ay against, maninindigan ka. At dahil nakita niya sa foreknowledge, hanggang dulo maninindigan ka, din pinili ka niya. At nung pinili ka niya, mga kapatid, kaya tanda natin, mga kapatid, una niyang nakita yung desisyon mo. Una kang humakbang, kaya ka pinili ng Diyos. Hindi ito na pinili ka ng Diyos, o ikaw dito ka, ikaw dito ka. Hindi, nakita niya yung desisyon mo. Diba? Kaya kailangan natin, makita natin, mga kapatid, sabi niya, many are called but few are chosen. At sabi niya pa, straight is the gate. Diba? So may pintuan na nakaharap sa atin. Diba? Isang pintuan na makitid at isang pintuan na malapad. Ngayon, magdidesisyon ka kung saan ka papasok. Okay, sabi niya, though many are called but few are chosen, the chosen was choose at the beginning. Now, but we were predestinated to the adoption of the children of God by Jesus Christ. No? Sa 1 in a million, no? Masyadong maliit eh. Kung meron kayong the table, pwede nyo sundan sa cellphone, no? Kung hindi nyo makita. Dito sa paragraph 51, no? Ngayon, ito yung kanyang naging basis ng title, no? Sabi niya dito, sabi niya, I went one day with brother Sakarian, where they was hybriding cattle. Nag-hybrid sila ng mga cattle, yung brother na yun, no? Sabi niya, basahin ko na lang highlighted. And they dipped in the sperm of the male cow, just a little, like a little instrument, a much stem, and took up a bunch of that sperm and put it under his glass that magnify it hundreds of times. And there was little germs jumping in that sperm, no? So makita natin, kumuha sila nung sample ng similya ng baka at nilagay sa microscope, mga kapatid, at tinignan nila at nakita nga madami, di ba? Na kumikislot-kislot doon, tumatalon-talon, which we know the germ comes from the male and the egg from the female. And I asked the chemist there, I said, what's that making that little jump like that? He said, that's little bulls and calves. And I said, in that little drop? He said, yeah. Sabi niya pa, I said, perhaps then in the entire sperm there would be 1,000,000 of them. Diba? Kaya dyan niya inangkla yung kanyang title, no? Nung makita niya yan, sabi niya nga, million yan. Praise God. Tingnan natin, no? Sabi sa research, no? That means a fertile man can produce between 40 million and 1,800 million sperm cell in total. Though the majority produce between 40 to 60 million. No? Gusto ko lang makita niyo, mga kapatid, na sinasabi niyang million ay proven ng science. No? Praise God. Tingnan pa natin. Sa paragraph 53. Now, when this great thing takes place, there is one egg waiting for one germ out of the million. Okay, dyan yung 1 in a million. And there is
no one can tell which germ that is or which egg that is. If you'd watch the natural birth, it becomes of a mystery than the virgin birth. Kaya sabi na dito, kung titignan mo yung natural birth, mas mysterious nga yan kaysa sa virgin birth. Mas mahirap tanggapin yung natural birth kaysa sa virgin birth, kung tutusin. Diba? Pero nang dumating si Kristo, hindi natanggap ng tao. Diba? Hindi nila mapaniwalaan. Because in this sperm, there is one in there that's predestinated to live. And the rest of them will die. And it isn't the first one meets, it's the first one that comes together with the egg. Maybe the egg may raise up from the back on the sperm, or the middle of the sperm, and the germ that may do the same. The germ crawls into the egg, and a little tail drops off of it, and there starts the spine. There is only one in that in the whole load of 1 million that's going to make it. Only one. Kaya ganyan yan mga kapatid. Kaya sobrang hirap minsan maghanap ng believer. Diba? Kasi tipot larawan niya ng believer. No, 1 in a million. Ibig sabihin, napaka-rare. Praise God na makatagpo ng isang believer na mananatili sa purong salita ng Diyos. That's determined by some unknown force to man. Yet, you're everyone alike. Everyone, those germs are just alike. Pero lahat yun mga kapatid, diba? Lahat ng, sabi nga, lahat ng sperm na nandoon mga kapatid, pare-pareho yun. Walang pinagkaiba yun. Diba? So, tayong lahat ay inilagay ng Diyos sa iisang pamantayan, free moral agency. Lahat tayo ay merong kakayahang pumili. Kagaya ni Eva Tadan. Kung paano si Eva Tadan ay nilagay sa free moral agency, tayo rin ngayon ay inilagay sa free moral agency para pumili. Diba? So, hindi natin pwedeng sabihin na mas advantage sila, mas madali sila makakatanggap sa Panginoon. Hindi. Diba? At the same time, pare-pareho tayong nakarinig ng salita ng Diyos sa ating panahon. Oh, same thing in animal, same thing in man. It's determined whether it's going to be a boy or girl, redhead, blackhead, or what. It's determined by God. All of them look the same, natural, but there is one in there that's ordained to life. Oh, kaya makita natin mga kapatid, minsan sa karamihan, praise God, ng mga tao, no, meron lang iilan na lilingon. 1 in a million, yet all of them alike. So, tanda natin, pare-pare, wala tayong kinaibahan sa mga taong hindi nakatanggap sa Diyos. Diba? Wala tayong kaibahan sa mga makasalanan. Pare-pareho tayong makasalanan. Diba? Dangan nga lang nagdesisyon ka. Humakbang ka. Diba? At yung sabi nga, siguro kung may mga kasabayan ka na nakarinig ng salita ng Diyos, hindi humakbang, no? So, tingnan natin, for illustration purpose. There is one egg waiting for one germ out of that million. Isa lang yan. No? It's the first one that comes together with the egg. There is one in there that's predestinated to live. And the rest of them will die. Praise God. Oh, there is only one in the whole load of 1 million that's going to make it. Only one. So imagine yung ratio. 1 in a million. Diba? Praise God. Ito ba nating palakpakan ng Diyos? Diba? We are 1 in a million. Diba? Out of the million, isa ka sa mga nakatanggap sa Panginoon. Praise God. No? At sabi niya pa, isa lang ang makakatanggap doon. Praise God. At lahat yun ay mamamatay. Diba? Imagine kung gaano ka pinagpala ng Panginoon. Diba? Nakita niya na ipapanganak ka. Diba? Kaya nga sabi ko mga kapatid, alam ng Diyos na maitim ka. Nakita niya kasi may maitim na tatanggap sa kanya. Diba? Alam niya na mababa ka. Alam niya na maputi ka. Diba? Kasi nakita ka na niya eh. Praise God. Kaya iningatan niya yung salinlahi ng magulang mo, yung salinlahi ng nanay, ng tatay, para para pag nag-meet yung nanay at tatay mo, perfect yung nasa kaisipan niya na tao na uusbong, di ba? Ayun nga. Ikaw nga yun, di ba? Praise God. Kaya makita natin gaano tayo kaminahal ng Diyos. Imagine, ilang warang nagdaan, 2 war. Diba? World War I, World War II. At tiningatan niya yung iyong ancestor para lang lumabas ka. Kasi darating ang panahon, nakita niya, pagdating ng Laodicea, merong mga taong tatanggap sa kanya dito sa Coron. Diba? Kaya nga, hindi aksidente na napadpad yung ibang kapatiran natin dito. Sila sisteros, di naman yung taga dito eh. Diba?
taga-Tagig yan. Tagig ba? Di ba? Sila Brother Joel, di ba? Praise God. Pero dumating ang panahon, di ba? Bakit? Yun yung foreknowledge ng Diyos eh. No, sabi niya, it's determined by God. Ba? Ang Diyos ang nagdedetermine yan. Bakit? Kasi alam ng Diyos eh. No, praise God. Kaya sabi niya pa, all of them look the same naturally. But there is one in there that's ordained to life. Ba? One in a million. Many are called, but few are chosen. Kasi pag ang ganda nung ano kasi, di ba? Hindi mo ma-appreciate minsan yung tinanggap mong mensahe. Kasi hindi mo makita yung ratio. Minsan hindi mo makita yung halaga. Bakit? Imagine, 1 in a million. Di ba? Kung ililiteral mo ngayon, isa sa 1 million eh. Di ba? Ganun, kaya nga sabi nga niya, extremely unnatural. Di ba? Praise God. Tingnan pa natin. Sabi niya pa, no, ngayon, pagdating naman sa Israel, ito'y tinipo rin ni Brother Branham sa Israel. No, sabi niya, when Israel left Egypt, there was approximately 2 million people left at the same time. No, sabi niya, nung ang bansang Israel, mga kapatid, ay lumabas yan sa Egypt, approximately, diba, ay 2 million yung mga tao. Tingnan natin. Every one of them heard the message of the prophet. Every one of them saw the pillar of fire. Diba? Lahat tayo, sabi, lahat sila mga kapatid, nadinig nila. Nakita nila mismo yung propeta. Nakita nila yung pillar of fire. Every one of them was baptized to Moses in the Red Sea. Every one of them shouted in the Spirit, beat the tambourine, and ran up and down the bank with Miriam when Moses sang in the Spirit. They everyone drank from the same spiritual rock. Tingnan nyo mga kapatid, pare-pareho, di ba? They everyone eat fresh manna every night. Every one of them, but there was 2 made the land. 1 out of 1 million. Pero 2 lang yung nakapasok. May advantage ba sila Joshua sa kasikali? Wala eh. Pareho naman silang nasa lugar na yon. Pareho nilang narinig yung mensahe. Pareho nilang narinig yung pillar of fire, nakita yung pillar of fire. Pareho silang uminom sa spiritual rock. Pareho naman silang, sabi nga, kumain ng mana. Diba? Kaya anong madadahilan natin? Lahat naman. May mga nakatanggap nga sa mensahe na hindi masyado marunong magbasa. Grade 2. Tayo, buti nga, naka-high school tayo. Kung naka-high school tayo, naka-college tayo. Anong madadahilan natin? Bakit din natin matanggap yung mensahe? Diba? Anong madadahilan natin sa Panginoon na hindi tayo makapagbasa? Yung nasa cellphone na nga natin eh. Diba? Praise God. Kaya sabi niya pa, kaya nga sa panahon natin mga kapatid, sabi nga ng mensahe, halos available na lahat dito. Kaya malaki yung nakapasan sa balikat natin. Malaki yung responsibilidad natin. Mas malaki yung hinihingi ng panahon natin. Bakit? Kasi sa panahon natin, maraming mga bagay ang nilantad ng Diyos. Sa panahon ni Luther, the just shall live by faith. Hindi pa nabuksan yung tamang bautismo, yung Godhead, di ba? Yung 7 church ages. Praise God, at iba pa. Pero sa atin, nabuksan na, kaya malaki ang hinihingi ng panahon natin. Praise God, no? Tingnan pa natin, no? So makita natin, for illustration purposes, yan yung bansang Israel. Diba? Na palabas ng Egypt. Tandaan natin, lagi silang nililid ng pillar of fire. Paggabi, pillar of fire yan. Diba? Pagka umaga, pillar of clouds. Sabi niya pa sa Exodus 12:37. And the children of Israel journey from Ramses to Succoth, about 600,000 on foot. 600,000 on foot. That were men beside children. So 600,000, lalaki lang. Hindi binilang yung bata, hindi binilang yung mga babae. Diba? Tingnan natin. Ang sabi ni Brother Branham, when Israel left Egypt, there was approximately 2 million people left at the same time. Diba? Tingnan natin. Ngayon, depende kasi sa estimate, no? May mga, tingnan natin, ha? Sabi niya dito, there are varying opinions, calculations, or predictions about something. Range of possibilities, a range of possibility values or numbers is given rather than a single exact figure. Oh, so, tanda natin, walang eksakto talaga na on point na bilang.
Praise God. Kasi hindi nga binilang yung babae tsaka yung ano eh. Kaya sabi nga ni Brother Branham, approximately. No? Sabi niya, some say around 2.4 million based on 603,550 men with women and children added. Other propose around 30,000, no? Considering the number of men and male average family size. Another view is that the Bible number 600,000 men is accurate, with women and children added, making them around 2 million people in total, no? However, some scholars think that the word 1,000 could mean clan or military unit, making the number of people in 10,000s, no? Tingnan natin. So sabi niya 600,000. Ang approximate na member ng family ay 4. Tingnan natin, no? Kaya pag tinimes mo nasa 2 million, no? Sabi niya, the Department of Labor Employment, DOLE, is a government agency sets minimum wage. The number of people in a family is considered when calculating minimum wage to meet the family's basic need. Pagka yung DOLE po nagko-compute ng minimum basic na sahod, ang lagi nilang pinakabasihan, ang isang pamilya ay minimum ng 4 na tao. Typically, a family is considered to have 4 people, 2 adults and 2 children, no? Kaya pagka, diba? Pag in-estimate natin, praise God, approximately, papatak siya ng, pasok siya ng 2 million, no? Praise God, no? Kaya tingnan pa natin. Sabi niya pa dito, tanda natin, yung 2 million na yon, mga kapatid, every one of them heard the message of a prophet. Tanda natin, ang Diyos po ay just God. Hindi kanya pwedeng husgahan nang hindi mo nadidinig yung salita ng Diyos. Diba? Kaya may mga tao, mga kapatid, na sabi nga, hindi nakarinig ng salita ng Diyos, ay, no, ang ganda nung ano ang ganda nung, tsaka na lang siguro, pagka nagawa ko na. Ang ganda nung sa White Throne Judgment. Diba? Kasi sabi niya doon sa isang quote, yung salita, yung mensahe, diba? Nangaral ng mensahe yung mensahero. Sabi natin si Brother Joel, nangaral ng mensahe. Tinanggihan ng tao. Sa huling panahon, huhusgahan sila ng mga bride. Diba? Paano sila husgahan? Yung nangaral sa kanila, yung salitang ipinangaral sa kanila ng brother, yun din ang huhusga sa kanila. Sa panahon na yun, no? Lord willing, pagka nagawa natin, no? Gawa natin ng illustration. Sabi niya, every one of them saw the pillar of fire. Kaya sabi ko mga kapatid, hindi basihan yung himala. Kasi yung iba sabi nila, may ibang mga samahan, ganyan. Sa denominasyon, dito ka na, kasi dito nakita mo yung himala ng Diyos, gumaling, di ba? Yung paa, sabi natin, kung putol yung paa, tumubo yung paa. Di ba? Yung doon sa nakikita ko sa mga Facebook, yung paa na parang may polio. Polio ba yun? Biglang, hindi ko alam kung totoo eh. Di ba? Biglang, tumataba na nagkakaroon ng laman. Pero hindi basihan yon. Diba? Kasi itong mga bibiro nyo, mga Israelita na nga, nagsalita pa nga yung Diyos eh. Diba? Nadinig pa nga nila, kaya hindi basihan nakita mo yung pillar of fire. Hindi basihan na mag-appear yung pillar of fire sa Diyos na tayo. Hindi basihan na kinakausap ka ng Diyos, sa Diyos ka na. Diba? Si Balaam, kinausap ng Diyos. Si Cain nga, kinausap ng Diyos eh. Diba? Pero sa Diyos ba? Hindi sila sa Diyos. Praise God. Masunurin ba yung mga yung demonyo nga, mas masunurin sa atin siguro eh. Diba? Sabi ng Panginoong Isus, lumayas ka dyan. Layas ka yung demonyo. Masunurin. Pero ligtas ba? Hindi nga eh. Diba? Praise God. Kaya makita natin, iba yung obedience sa submission. Yung submission, nagpapailalim ka sa salita ng Diyos, sumusunod ka sa salita ng Diyos. Diba? Yung sa, tingnan pa natin, no? Nakita nila yung pillar of fire. Every one of them was baptized to Moses in the Red Sea. Parehong Red Sea yung kanilang tinawid. Nakita, isipin nyo mga kapatid. Diba? Nakita mo yung dagat eh. Nahati. Nakalakad ka sa lupa. Diba? Kaya nga sabi ko nga, diba? Bakit? Anong dahilan para tanggihan pa nila yung mensahero ng Diyos sa panahon nila? Diba? Praise God. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, kung binhi ka,
makikinig ka talaga sa salita ng Diyos. Diba? Praise God. Si Datan at si Korah nga tumawid yan, nakita nila. Tapos si Moises ay nakita nila na talagang binindicate ng Diyos. Diba? Pero lumaban pa rin sa propeta nila sa panahon nila. Diba? Sabi niya pa, every one of them shouted in the spirit, beat the tambourines, and ran up and down in the bank with Miriam when Moses sang in the spirit. Diba? Pagdating sa pagpupuri, kasama din sila. Praise God. Sabi pa, everyone drank from the same spiritual rock. Everyone eat fresh manna every night. Kung ano yung kinain ni Moises, yun din yung kinakain nila. Kung ano yung ininuman ni Moises, yun din yung iniinuman nila. Diba? Every one of them. Pero sabi niya, but there was two made the land, one out of 1,000,000. Diba? Nagumpisa ba silang tama? Nagumpisa silang tama, I believe. Lumabas sila Diba? So, hindi sapat na lumabas ka lang sa denominasyon. Diba? Hindi sapat na lumabas ka lang, praise God, sa denominasyon, kundi kailangan makita natin, mga kapatid, all throughout. Diba? Dapat makasunod ka. No? So, the generation left in the wilderness. So, alam natin ang nangyari, diba? Imbis na 40 days lang, nagkaroon sila ng journey papunta doon sa lupang pangako. 40 days lang biniyahin ng 12 spies. Ang problema, yung 10 nagbigay ng evil report. Nakita nila yung giants. Yung mga giants, di ba? Praise God, sabi nila, tipaklong na lang kami. Pero itong si Joshua at si Caleb, dahil pinangako ng Diyos yun, nagdala sila ng proof na totoo yung pangako ng Diyos. Nagdala sila ng isang buwig na grapes. Hindi ako magkamali. Diba? But despite na may dala na silang proof, naniwala ba? Hindi. Sabi ko nga, mga kapatid, mahirap pagka ikaw ay leader. Kasi yung 10 leader, dahil sila ay leader, pinanghawakan nung kanilang mga kasama yung salita nila. At naniwala sila doon. Diba? Yun ang problema. Sabi nga dito, the first generation of Israelites experienced the horror of the 10 plagues. Cross of the Red Sea on dry land. Daily ate manna from heaven. Imagine. Nakita nila yung 10 salot doon pa lang sa Egypt kung paano sila protektahan ng Diyos. At walang sinisino ang Diyos. Kahit Israelita sila, pag walang dugo yung hamba, patay yun. Diba? Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Praise God. Sabi niya pa, daily ate manna from heaven and witness God's glory fall on Mount Sinai. Nakita pa nila yung Diyos ay bumaba sa Mount Sinai at nagsalita. And filled the tabernacle. In the face of all these miracles, they still constantly complained. Isipin nyo, mga kapatid, binuksan na yung dagat na pula. Mahirap bang magbigay ang Diyos ng pagkain? Nang nagbigay ang Diyos ng pagkain, nagsawa na sa heavenly manna. Diba? Nung magsawa na sila, wala na nga kayong ginagawa, diba? Pupulot lang kayo, kakain. Tapos nung magsawa na sila, gusto nila karne ata Karne ba? Diba? Praise God. Kaya makita natin, mga kapatid, ang tao walang kakontentuhan. Praise God. Kaya makita natin, diba, imagine, kung nandun ka siguro, mahiya ka magreklamo sa Diyos Diba? Ikaw na nga niligtas. Nilabas kayo sa Egypt. Binuksan yung dagat. Diba? Red Sea. At pagkatapos pagkain lang tapos yung nauhaw na sila, sabi nga nila, papatay mo ba kami dito, Moises? Diba? Praise God. Kaya sa galit ni Moises, imbis na magsalita sa bato, pinukpok yung bato. Hindi nakapasok tuloy si Moises sa lupang pangako. Diba? Sabi niya pa dito, they still constantly complain, groan, and rebel against God's prophet Moses and doubted God's power to be able to overtake the obstacle in the promised land. Their fearful hearts and lack of faith prevent them from inheriting their share of God's promise. Praise God. Sabi niya pa dito, di ba? Dahil tinanggihan nila, basahin niyo na lang sa bahay. Numbers 14:23 to 33. Anong sabi ng Diyos? Your carcasses shall fall in the wilderness and all that were numbered of you. Dahil hindi sila naniwala sa salita ng Diyos, mga kapatid, sa mensahe at sa mensahero ng panahon nila, mamamatay sila. Diba? Papatayin sila ng Diyos doon sa wilderness. According to your whole number,
from 20 years old and upward, which have number against me. At sabi niya pa, doubtless, ye shall not come into the land concerning which I swear to make you dwell therein, save Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun. Kaya out of 2 million, 2 lang ang nakapasok sa lupang pangako. Kaya maganda rin sana yung aman running from the presence of God eh. Sabi niya diyan, sabi niya doon, di ba, yung mga tao takot na tumayo sa salita ng Diyos. Takot, di ba, na tumayo sa responsibility to take God's word. Di ba? Takot sa mga consequences. No, imagine 2 lang sila at yung iba ay napahamak. Sabi niya pa, but as for you, your carcass, they shall fall in the wilderness. Kaya yun yung naging parusa. Diba? Praise God sa kanila. Tingnan pa natin. So, nakapasok si Joshua at si Caleb lang. Caleb was one of the Israelites who left Egypt with Moses. Sa original na lumabas sa lupang pangako, di ba? I mean sa Egypt, mga kapatid, yung original na batch. Caleb was around 40 years old when he was part of the Exodus from Egypt. The Bible doesn't give his exact age at the time, no, the Exodus, but we can infer his age from other information. Dito yung mga talata, di ba? Sabi niya ganyan sa Joshua 14:10 to 14. Caleb was 85 years old when he asked Joshua for Hebron. Praise God. Sabi niya, ito yung Hebron, mga kapatid. Hebron is a city in the hill country of Judah. No, for its association with patriarchs Abraham, Isaac, Jacob, who were buried in the cave of Macpela. No, ito yung sinasabi ni Caleb na Joshua, give me my mountain. Praise God. No, kaya nung panahon na yun, sabi niya, yung lakas ko nung umalis tayo sa Egypt, sabi niya, kung paano inilabas sila ng Diyos sa Egypt, hanggang ngayon, 85 years old siya, sabi niya, ganun pa rin ako kalakas, kaya ibigay mo. Praise God, yung aking mountain. No? Tingnan pa natin. Sabi niya, he said he was as strong as at 85 as he was at 40. Joshua 14:10 to 11, implying that 45 years had passed since he was 40. So yan yung mga the correct equation is 85 minus 45 equals 40. The 45 is the years that passed since he was 40 years old. So he was 40 years old 45 years before he was 85 when the Exodus occurred. No? Praise God. No? So yan yung mga talata. Basahin na lang natin. Tingnan pa natin. No? So i-next ko na lang ito. So sabi niya dito, meron kasing test eh. Sabi niya dito. So tanda natin, lahat tayo ay inilagay ng Diyos dito sa lupa, mga kapatid, para daanan nito. At yung makakapasa, praise God, yun lang yung makikita natin na nasa kaisipan ng Diyos. What was the test? They all drink in the same rock. They all eat the same spiritual manna as we're eating this morning. But the word test proved them. Pag dumating yung purong salita ng Diyos, mga kapatid, yung mensahe ng panahon mo, at hindi mo tinanggap. When it comes to the time of Kadesh Barnea, when they started over into the promised land, and they could not go over till they was tested by the word. Hindi sila makaproceed hanggat hindi sila hanggat di sila natitest ng salita ng Diyos. And all the other 10 came and said, we can't make it. The people are we're like grasshopper. To them, they're great walled cities. The opposition is too great. Tanda natin, mga kapatid. Pagka nangako ang Diyos ang bahala. Kahit gaano ka-imposible. Praise God. Kaya sabi niya pa, but Joshua and Caleb is still the people. Paragraph 56. They said, we're more than able to do it. Why? God said before they left the promised land, I've given you the land. I gave it to you. It's yours. But there were 1 out of each million. There is approximately 500 million so-called Christian in the world today. At siningit niya dito. Ngayon naman, sabi niya, sa panahon niya, nung nabubuhay pa siya, sabi niya, ang estimated ay nasa 500 million.
Ba, 500 million so-called Christian in the world today. And each day ends a generation. Ba? Out of 500 million, sabi nga natin, 500 people. Ba, ganyan niya i-describe kung gaano kabihira lumitaw yung isang believer. Ang isang genuine na believer. Praise God. Sabi niya, and now what if the rapture would come today and 500 people universally would be taken in the rapture? You would never know or even see in the papers of them going. Diba? And coming of the Lord is a secret coming. Diba? Kaya nga sabi nga, kung magra-rapture ngayon, diba? Maraming tao, maraming mga mananampalataya magsasabi. Diba? Kasama na sila sa rapture. No? Pero makita natin mga kapatid yung buhay nila. Diba? Hindi nga masabing worthy to be raptured. He'll come and steal away. It will be such a minority. No? Kaya sabi niya, minority lang yan. Kukunti lang yan. Kaya hindi basihan yung dami. Tanda natin, maging sa pananim, mga kapatid, mas mabilis dumami yung mga damo. Ba, kaya pag tag-ulan, pagka simula na yung tag-ulan, mas maraming damo yan. Nalilitaw, praise God. Kaya maging sa ministry ng ating Panginoong Hesus, 12 lang nga eh. Yung isa, ano pa, di ba? Ipinagkanulo pa siya. Yung isa, di 11 na lang. Praise God. Kaya never na naging basihan yung dami. Praise God. Sa panahon ni Brother Branham, marami siyang mga kasama, pero kukunti lang din. Yung nasa huli na, di ba, kukunti lang din talaga. Praise God. Yung kanyang mga nagpatuloy. Kaya sabi nga, for many are called, but few are chosen. No? Tutanda natin, for many are called, but few are chosen. In another version, for many are called, but few are chosen or elected. Kukunti lang talaga. Praise God. God calls many people. Tanda natin, ang perfect will ng Diyos, ang gusto ng Diyos, lahat ay lumapit sa Kanya at magsisi. Ang gusto ng Diyos, lahat ay maligtas. Hindi ito na sinasabi natin na gusto ng Diyos na ang mga tao ay mapahamak. Pero inilagay niya nga ang tao sa free moral agency na may kalayaang pumili. At hindi niya pwedeng pilitin ng tao na piliin siya. No? Kaya tanda natin, kasi mababali yung scripture na sinasabi na, ano nga yun sa Corinthians ba yun? It is not, nakalimutan ko na yung term, no? Ang kalooban ng Diyos na ang mga tao ay magsisi at lumapit sa Kanya para maligtas. Diba? Praise God. Pero tanda natin, hindi lahat ay tatanggap. Hindi lahat, praise God, ay maninindigan sa purong salita ng Diyos. God calls many people to follow Him and receive salvation. However, only a few respond to the call and are chosen or elected. Kaya pag nangaral tayo ng purong salita ng Diyos, para sa lahat yun. Pero hindi lahat tatanggap. Sabi niya, by the salvation and eternal life. This verse is often interpreted to mean that while God's invitation of salvation is extended to everyone, only those who truly accept and follow Him will be saved. Ba? Para sa lahat yan, mga kapatid. Wala tayong pinipili. Mayaman, mahirap, di ba? Sabi nga, matuwid man o hindi matuwid, di ba? Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay para sa lahat. Pero, sayaw at sa gusto natin, hindi lahat tatanggap. So sabi niya pa, sabi niya dito sa isang talata, no? Matthew 20:16. So the last shall be first, and the first last, for many are called, but few are chosen. And about 11 hour he went out and found others standing idle, and said unto them, Why stand ye here all the day idle? They said unto him, Because no man hath hired us. He said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive. Kaya sa huling panahon, ng 11th hour worker, praise God, ay tinawag niya, mga kapatid. Sabi niya pa, Now the seventh angel's message is to open the mystery of the seals, calling the 11th hour Gentile worker. Ang ministry ng seventh angel, mga kapatid, mabuksan yung seals. Kasi itong pagbubukas ng seals, mga kapatid, ito ang tatawag sa mga 11th hour Gentile worker
to receive the same pay that the first hour worker got. Para tanggapin yung parehong tinanggap ng mga ama nating mga apostol. Praise God. And Jesus taught it. He said, there was some people went into the harvest. They were hired. And when they did, of early morning, they received a penny for the day. And then at noontime, someone else come in and went to work. And then at the 11th hour, that's the last hour of the day, that someone come in and receive the same kind of pay that they did at the same hour of the day, last hour. Kung makita niyo mga kapatid, may mga nauna, tapos sumunod, tapos yung panghuli, yung huling hour, 11th hour, pumasok din yon, nagtrabaho din. Pero parehong bayad. Pero yung trabaho nila, may lang. Diba? Kaya pagdating sa panahon natin mga kapatid, hindi natin pwedeng idahilan sa Diyos na napakahirap. Kasi sa panahon ng mga nauna sa atin, may mga panahon na wala silang Biblia. Ngayon, may Bible tayo. Ba, yung mga nauna sa atin sa mensahe, may panahon na wala silang, ang hirap kumuha ng tape. Ang hirap kumuha ng pamphlet. Ngayon, nasa cellphone na natin. Diba? Praise God. Kaya sa panahon natin, I can say na wala na tayong madahilan sa Diyos para ma-miss natin yung mensahe ng Diyos. Bakit? Lahat binigay na ng Diyos eh. Diba? Sa internet, ang dali lang mag-download. Ang dali lang mag-stream. Diba? Praise God. And it's so perfectly how the first hour messenger with the word, with the gospel, with the truth, they came in the day of Pentecost. Then there was a dark age and that blocked them out. Then at the middle of the day, Luther and Wesley and them came in. And then there is still an evening time message. And to receive the same thing that they did at the beginning. The evening time message is to restore back again, to bring back the same thing again. Oh, kaya nga yan ang kahalagaan ng evening time message. Praise God. Oh, so makita natin, yun pa natin, no? So alam natin itong exposition of the church, no? Ang exposition of the seven churches, yes, yung libro. Itong libro natin, alam natin, ito ay grammarized ni Livell. Diba? Tingnan natin yung quotation. Sabi niya dito sa Doors in Door. Now does anyone in here know Dr. Livell? I don't think, maybe not. He was a Baptist preacher, doctor of divinity, and he has got his degrees. He was a high school teacher to begin with, and he is very fine scholarly man. And my tapes of the seven church ages. Tanda natin, may tapes si Brother Branham ng seven church ages. Yun mismo yung preaching niya ng seven church ages. Ngayon, ang ginawa niya, I sent them to him to grammarize them. Alam natin si Brother Branham ay hindi magaling sa grammar. So, kinausap niya itong si Dr. Livell at pinaayos yung grammar. Because my old Kentucky hit, hint, and tone, and carrot, and fetch, that don't go good for people who read the book. So, he was going to grammarize it for me. So, yan si Dr. Livell. Siya yung nag-grammarize ng seven church ages. Itong seven church ages, hindi ito yung literal na, kaya nga iba yung boses niyan eh. Pag pinakinggan mo, iba yung boses niyan. Bakit hindi si Brother Branham nagsasalita? No, inedit na yan ni Livell. Inayos niya yung grammar para mas madali maintindihan. Ang pernis ni Brother Branham mismo ay ito. Labo pala, no? Yung nandoon sa the table din, no? Yan mismo. Kaya minsan, yung panahon na tinalakay natin yung seven church ages, binabasa ko yung libro, pinapakinggan ko rin yung sinasabi niya. Kasi, may mga, pagka nag-search ka mga kapatid, may mga sinasabi siya dito sa tape na pag tinype mo, wala doon sa book. O nandoon sa book, iba yung pagka-grammar niya. Praise God. Kaya pinapakinggan ko yung dalawa. Praise God. Eh, sabi niya pa, tingnan natin, ito yung, kung tawagin natin yan, spoken word. Binigkas na salita.
Mismo kasi yan siya ang nangaral. Ito naman yung grammarized book. Oh, so hindi natin sinasabi na ito ay hindi tawag doon, authenticated. Authenticated ba? O hindi maganda, no? Hindi maganda yan, pero ito talaga yung spoken word. Yung nandun sa pulpito na nangangaral na nandun yung inspiration. Ito kasi mga kapatid, kaya iba na yung nagsasalita dyan eh. No? So binigay niya yung tape, yan din yon yung ginawa ni Livel ay ginamarize niya lang. Praise God, no? Sabi niya pa, now Lee, there comes your name on the book. Kasi, no, siguro sa mga susunod na, no, madidiscuss natin. Nagkaroon kasi ng problema sa pag-grammarize niya. Sabi niya pa dito, now Lee, there comes your name on the book. See, you've got to fix it out. And you, that's not here, out on the hooks up, it's Dr. Livel sitting here. He is grammarizing this book of the seven church age. And the problem comes up, or the question about name taken off the Lamb's Book of Life. See, it puzzles a lot of minister. But wait till you get the book, you'll understand it if you just got any light in you, no? Praise God. Eh, ganyan yung nangyari, no? Tingnan pa natin. Ngayon, ang isang believer ay itinulad sa isang wheat plant, no? Sabi niya, this is why we can say that the book of life is the whole wheat plant. Let's go over that again. Here is that original seed that was planted. It produced a blade. That wasn't it. It produced a stalk. Not either. Here comes husk, in which the wheat is to form. That isn't it, no? Sabi niya, yung binhi kasi tinanim. Nung magkaroon na ng, yung binhi na yon, yung buhay na nasa binhi, dumadalo yon sa bawat parte. Dumalo yan sa blade, dumalo yan sa stalk, dumalo yan sa husk, pero hindi yun ang buhay. Sabi niya, the tassel appears, then pollen falls on those pistils, part of that plant is quickened, something of that original seed that come up through the rest of the plant turns into seed. Why? Didn't the whole wheat plant go into seed? Yung wheat plant ba, yung buong wheat plant, hindi ba siya magiging seed? Sabi niya, because it was created to that end. Just part of that plant can go back to being seed because just part of the wheat is eternal life, of that wheat plant is eternal life wheat. Tandaan natin mga kapatid, may mga hindi lahat ng dinaanan ng buhay ay buhay. Pag titingnan mo mga kapatid yung wheat plant, sabi niya, yung buhay ay nasa binhi. Kaya pagdating ng harvest time, mga harvestin lang yung binhi. Ganon din pagdating sa atin. Hindi lahat ng believer ay believer. Yung mga totoong believer lang, yan lang din ang, di ba? Yan lang din ang haharvestin. Diba, sabi niya, yung stock, yung blade, sabi niya, tipot larawan niya ng Lutheran, ng Methodist, ng Pentecostal. Oo, dinaanan silang minsan ng buhay. Nakita nga natin eh, praise God, sa bawat panahon ay dumaan yung buhay. Pero dito na tayo sa harvest time. Kaya sabi ko nga mga kapatid, huwag na tayong mag-google ng panahon na magbasa ng libro ng iba. Diba? Libro ng ibang, unang kung sinong libro, kung kaninong libro. Bakit? Nasa dulo na tayo eh. Praise God. Kaya nga sabi ko nga, anuhin mo yung 50% na katotohanan kung meron ng 100% na katotohanan. Amen. Bakit hindi na lang natin basahin yung 100% na katotohanan? Kasi lugi ka sa 50%. Amen. Diba? 10 taon mong binasa, 50% lang. Diba? Ay dito, ilang taon mong babasahin pero sure na 100%. Praise God. Kaya makita natin, sabi niya pa, you have a perfect type of that in Israel leaving Egypt. They came out about 2 million strong. All escaped through the sacrificial blood. All were baptized in the Red Sea. All came up out of the water enjoying Holy Spirit manifestation and blessings. All ate angel food. All drank of the rock that followed them. Yet except for a very few, they were not but carries for the children who should follow them to go into Canaan land. All Israel is not Israel.
and all but a tiny minority that had their names blotted out of the book of life. Oh, tandaan natin mga kapatid, ganun din yan. Hindi lahat ng message believer ay message believer. Diba? Marami na tayong na-meet na ganun. Sabi nga, kung lalampas, sabi ko nga mga kapatid, kung merong lalampas mga kapatid sa ginawa ng sa pag-vindicate ng Diyos sa ministry ng propeta. 'Di ba? Praise God. At hindi lang sa pag-vindicate, pati yung kanyang mga turo. 'Di ba? Yun na yung tama. Pero makita natin mga kapatid, pero yun nga nakapagtataka eh. 'Di ba? Grabe yung vindication ng Diyos sa ministry niya, pero hindi siya ganun kakilala. Kung kilala man siya, negative. Ganun lang yun eh. Praise God. Kaya nga yan ang ginagawa ng kaaway ngayon. Hallelujah. Atakihin yung mensahero mismo. Kasi pag hindi mo natanggap yung mensahero, never mong matatanggap yung mensahe. Ba? Pero hindi rin porke tinanggap mo yung mensahero, ay tinatanggap mo na yung mensahe. Kasi may mga ganun din eh. Di ba? Doon sa Sons of the Prophet, tinanggap ba nila si Elijah? Tinanggap naman nila. Kilala nga nila eh. Diba? Pero yung dumating na naglakbay na si Elijah, mga kapatid, at tumawid ng Jordan, hindi na sila nakasabay. Praise God. Sino na nakasabay? Si Elisha. No? Sabi pa dito, thus the grain of wheat that become a plant for the harvest is the record of the church. Yan yung record ng church. And even as not all the wheat plant is wheat seed, hindi lahat ng wheat plant ay wheat seed. And as not all the plant is used for in the harvest, so with the church, all the church is not the bride. Kung pwedeng church member ka, pero hindi ka bride. Diba? And neither is it all given eternal life, but a part of it is gathered into the garner, and a part of it keep that it might enter into eternal life in the second resurrection. So tanda natin, may mga papasok sa eternal life in the second resurrection. And the part of it which is accounted shop is burned into the lake of fire. Tatlo yan. A part of it is gathered into the garner, and a part of it is kept that it might enter in. Makapasok sila sa eternal life. Kailan sila makakapasok? Sa second resurrection. So pagkatapos ng second resurrection, pagdating ng second resurrection, huhusgahan sila. Sabi nga, sa kanan sa kaliwa. Praise God. At yung sa kanan makakapasok sa eternal life. Diba? Second resurrection yan. Praise God. At yung pangatlo, sabi nga, ay para na lang sunugin. Diba? Kaya kung titignan natin, ganyang karami yung, hindi lang nga siguro ganyang karami. Lahat ng message believer. Diba? Praise God. Pero tandaan natin mga kapatid, hindi lahat ng message believer ay message believer. Tandaan natin ito mga kapatid, kailangan matuto tayong magbasa. Diba? Magbasa tayo ng pamphlet, magbasa tayo ng mensahe. Bakit? Para makita natin kung yun talaga yung sinabi ni Brother Branham. Praise God. Kasi marami, alam niyo mga kapatid, kasi yan ang problema sa atin. Basta may quotation lang, tinatanggap natin. Diba? Praise God. Pero tandaan natin, kaya nga sabi ko nga, pagdating dito, lahat naman sovereign eh. Lahat ng church sovereign, di ba? Kaya pagdating dito, namimili tayo. Di ba? Hindi dahil sa madamot yung pastor, di ba? Kasi may binigay na burden ng Diyos eh. Di ba? Kaya nga dito, pagka katulad yan, sabi ko kapag ka may ginawa ka, di ba, na hindi dapat, hindi ka sumang-ayon sa salita ng Diyos. Di ba? Kung may posisyon ka, bababa ka lang. Diba? Tanda natin ito, kahit walang patutuo, walang tugtugan, walang speaker, walang church, basta may mga ngaral tuloy ang gawain. Pero kahit kumpleto pa yan, pag walang mga ngaral, hindi tuloy ang gawain. Diba? Kaya nga sabi ko nga, hindi mo pwedeng sukatin ang gawain sa tugtugan. Diba? Si Brother Branham, di nga, magaling ba kumanta? Hindi nga eh. Diba? Praise God. Kaya nga sabi nga nila, totoo yun, nakaka-bless pagka magaling kang kumanta. Diba? Nakakadagdag yun ng factor para madama mo yung presensya ng Diyos. Pero sabi ko nga mga kapatid, hindi naman, diba? Hindi naman yun ang basihan. Diba? Praise God. Kaya nga sabi ko, kahit ganito ito, diba? Yung ating gawain,
Punta natin ito. If we honor God, pag linggo pupunta tayo dito. Diba? Imagine, sasabihin natin, we honor God. Diba? Tapos, kinikilala natin yung ating, diba? Buhay natin ay sa Kanya. Tapos, pag Sunday, wala tayo dito. Do we honor God? Siguro sa bibig, we honor God. Diba? Because, kasi kung talagang ino-honor natin ng Diyos, mga kapatid, wala tayong pwedeng idahilan. Kaya, di ba na lang kapag di kayo makalakad? Eh, sabi ko, tandaan niyo ito. Anumang bagay ang ilagay natin sa harapan ng Diyos, nagiging Diyos-Diyosan yan. Asawa natin, anak natin, trabaho natin, at kung anumang bagay na ilagay natin, nauunahin natin labas sa Diyos. Diba? Kaya nga sabi ko mga kapatid, minsan hindi mo ma-appreciate yung isang bagay kasi hindi mo na-experience eh. Diba? Pero tandaan niyo ito mga kapatid, matagal na nangaral si Noah ng salita ng Diyos. Pero nung nagsara na ang pintuan ng biyaya, kahit anong gawin ng tao, hindi makapasok. Kaya sa panahon natin mga kapatid, tingnan nyo kung gaano kabilis yung mga sitwasyon, yung mga pangyayari. Diba? Noon lang, mura-mura ng gasolina. Diba? Eh ngayon, yung pinakamataas ata, 120 na. Diba? Paano natin malaman kung titigil pa yung gera? Sino nakakaalam? Wala naman eh. Diba? Kasi po pwedeng mangyari ng isang iglap yung mga prophecy. Diba? Ang daming prophecy sa Old Testament na naka-prophecy kay Kristo. Nangyari ng saglit saan? Sa krus ng Kalbaryo. Nangyari yung mga naka-prophecy lahat doon. Sa krus ng Kalbaryo. Doon na sa moment na yon. Diba? Kaya nga sa panahon natin, hindi rin natin pwedeng sabihin, mga kapatid, although naniniwala tayo, praise God, may inaabangan tayo pagbagsak ng ekonomiya ng US, diba? Pero hindi natin alam, baka hindi natin mamalayan, bumagsak na pala. Diba? Kaya huwag tayong magkampante. At huwag din tayong mataranta, praise God, dahil may gera, babalik na ang Panginoon. Totoo yun, babalik ang Panginoon. Pero minsan nagsasabi tayo ng ganon, tanungin natin yung buhay natin. Diba? Excited ka bumalik ang Panginoon, tapos yung buhay natin wala sa ayos. Diba? Praise God. Kaya sabi niya pa, tuloy natin ito. Do you believe that we're at the end time? We're here, the handwriting on the wall, the second coming is at hand. The bride is being chosen, watered, draw out. Ang nobya ay pinipili, dinidiligan at hinihila palabas. Diba? Now, that don't mean draw out from the church. That means draw out from denominationalism. You must go to church but don't join any organization. Yan kasi ang problema, pagka yung isang church ay bumaling na sa organisasyon. Kaya sabi ko nga, napakainam na tayo ay na-sovereign. Diba? Yan yung isa sa mga pinakamagandang karapatan ng isang church, to be a sovereign church. No, na walang dumidikta sa atin. Diba? Hindi pwedeng sabihin ng iba, ganito ang gawin ko, ganon-ganon. Pwede sila magbigay ng payo. Diba? Pero ang magdidesisyon pa rin, the highest order inside the church. Sino? Yung pastor. Kasi ang pastor ang mananagot, diba? Sa lahat ng kaluluwa na pumapasok dito. Praise God. Kaya sabi naman, Jesus went with all the organizations, but He never joined a one of them. Neither did He side with any of them. No, indeed, but He was among them. There where the lights got to be scattered, and you stay right where you are scattering the light. See, that's what God's using for you. A hungry people, hungry-hearted people, let them know that Jesus Christ is real, just the same as He was yesterday, today, He is today, and will be forever. No? It is possible a man or woman with all sincerity trying their best to do a service of God and still in the wrong way. Sabi niya nga, posible ba na yung tao ay sincere sa paglilingkod sa Diyos pero mapupunta sa maling daan? Sabi niya, with a genuine anointing of the Holy Ghost upon them, may anointing pa, but still it contrary to God's plan for the age. Diba? Pero sabi nga, lalaban sila sa plano ng Diyos sa panahon. And chaos the whole thing.
Now, if you believe that's the truth, say amen. Congregation says amen. We just read it. Chaos the whole thing by not coming God's provided way to do it. Oh, pwede ba tayong tumayo mga kapatid? Tandaan natin. Oh, at palakpakan natin ang Panginoon. No? Oh, salamat sa Panginoon. Oh, isa tayo doon. Diba? Praise God. Isa tayo doon sa mga, praise God, mananampalataya na tinawag ng Diyos. No, tandaan natin mga kapatid, hindi rin basihan yung sincerity natin. Kasi sabi niya sa isang quotation, sometimes ang mga tao ay sincerely wrong. Bakit? Dahil hindi nila kinilala yung God's provided way sa panahon niya. Diba? Praise God. Ano ba yung God's provided way sa panahon natin? Yan yung mensahe ng panahon natin. Kahit anong paglilingkod mo, kahit anong paglilingkod ng tao kung wala sa pamantayan ng purong salita ng Diyos, mga kapatid. Diba? Kaya nga sabi nga, yan na yung pinakakawawang tao. Na pagdating sa langit, akala mo maliligtas ka, yun pala hindi. Diba? Kaya sasabihin, Panginoon, di ba nagpalayas kami sa iyong pangalan? Gumawa kami ng himala sa iyong pangalan sa Matthew 7:21. Ano sabi ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin. Kayo mapagawa ng katampalasanan, hindi ko kayo nakikilala. Praise God. At pwede ba tayong umawit? Awitin natin yung awitin natin yung I know I am the bride. Praise God, no? Salamat sa biyaya ng Panginoon. Hindi po ito dapat yung isi-share natin, no? Pinapakinggan ko rin ito kagabi, no? At na-bless tayo, no? So, tandaan natin ito mga kapatid. Hindi, no? Sa sobrang rare ng bride, hindi po ganun kadaling maghanap ng bride. Madaling maghanap ng mga magpapabautismo. Madali lang yan. Madaling mag-gather ng tao. Bigyan mo lang ng pagkain, pakainin mo, sabi mo may libreng pagkain, may krusada tayo, pupunta yun. Lalo na kung may libreng bigas. Diba? Pupunta yun. Baka magpabautismo rin. Pero sabi ko nga mga kapatid, ang hinahanap ng isang Eliezer ay yung mga sincere na bride. Na mananatili, may blessing man na wala, diba? Na mananatili mga kapatid, ano man ang circumstansya ng buhay, na mananindigan sa salita ng Diyos. At tandaan natin ito mga kapatid, yung mga suffering natin, temporary lang yan. Diba? Wag nating ilagay sa makataong kaisipan. Kasi pag nilagay mo sa makataong kaisipan, sobrang tagal. Diba? Pero pagka pumasok ka, mga kapatid, doon sa orasan ng Diyos, diba? Ano ba ang oras sa Diyos? Wala yan mga kapatid. Kaya makita natin, no, sama nyo sa prayer mga kapatid ay patuloy na inspire tayo ng Panginoon. At Lord willing, magawa ko po yung yung sequence of events tong sa White Throne Judgment, no, para makita natin ang mas malinaw. Praise God. At salamat sa Panginoon at nagbigay siya ng mensahe. Amen. We are one in a million. Awitin natin, I know I am the bride. At awitin natin may pasasalamat at may revelation sa Diyos. Praise God na tayo ay isa doon sa mga rare people. Isa doon sa mga bibihirang tao. Praise God na pinili ng Panginoon. I know I am the bride. Amen. I am the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I know I am the bride, minsan pa. I know I am the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I will sing, and I will sing, I
worship you.